5 pangalan, 5 mukha na naging laman ng mga balita ng taong 2024. Mga personalidad na top 5 sa usapan, mapa-local o international man. May bumuhay sa love for love teams ng mga Pinoy at nagdala ng next level kilig sa big screen. May naghari-harian ng mahabang panahon gamit ang maskarang siya ang appointed son of God. Habang tinatago ang mga kwento ng umunoy pang-aabuso at pagkakamaldaw ng yaman. Habang ang isa pa, pinagdidiin ng siya ay Pilipino. Pero nung tanungin kung saan siya sa Pilipinas pinanganak, hindi ko pa maalala, Your Honor, ang naging sagot. Meron din namang nagbigay ng sagot na nagmarka. Sabi nga niya, "She meant it like the content of my answer, but I am answering." At meron din talagang kuminang na parang ginto sa gitna ng kontrobersiya. Ang kanilang mga tumatak na kwento, tunghayan natin dito sa 5 para sa 2024. Ninyo, patayin mo si BBM. Lumaki po ako sa farm. Baka totohanin ko yung sinasabi niyong pindutin ko yung vibrator ng sanlibutan. Hindi naman siguro masamang humingi ng isa pang chance. I'm sorry, but I don't give second chances. Mga kababayan, nanalo po si Carlos Yunarez Gold! Ang mga pitaka daw natin ay salamin ng mga totoo nating mga pinahahalagahan. At ang sinema naman ay katotohanan. Kung ang pinakamatagumpay na pelikulang Pinoy, hindi lang ng 2024 but of all time, ay isang love story tungkol sa dalawang OFW sa Canada, ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa ating mga kaluluwa? Sa panahon na ang presyo ng tiket sa sinehan ay halos katumbas na ng isang araw na sahod, ang tumabo ng 1.4 billion peso sa takilya ay tunay na pambihira. May mga lugar na pangmatagalan. 5 taon nang nakaraan, ang may hawak ng record para sa pinakamalaking kinita na pelikula sa ating kasaysayan, sa 880 million pesos ay isa ring pelikula tungkol sa mga OFW sa Hong Kong. Sa katunayan, sila rin mismo ang mga karakter ng Hello, Love Again. Nagtatrabaho ako. Nasa ibang bahagi nga lang ng planeta. Mas bata, mas puno ng mga tanong at pagdududa, pero sinusuong pa rin kahit anong hamon pa ang itapon sa kanila ng buhay. Ano nga ba ang sikreto? Dahil ba maraming nakaka-relate sa pelikulang ito? Dahil ang kwento ng modernong Pilipino ay kwento ng pangangailangan na iwanan at mawalay sa mga mahal sa buhay para lamang sila ay mabuhay? At maraming nakapansin kung sa unang pelikula ay may pagpipigil pa raw itong si Catherine Bernardo, sa 2024 sequel ay mas bigay todo na raw ang acting nito. Dahil ba pag umiyak si Catherine ay hindi lamang humahatak mula sa pinagdaanan daw sa totoong buhay, kundi isinasa pelikula niya ang bawat luhang tumulo sa mukha ng bawat Pinay na kahit may college diploma pa, nagpupuyat pa rin bilang kasambahay. O may kinalaman ba dito na sa Hello, Love, Goodbye ay hindi sila nagkatuluyan? At kahit anong mangyari ay hindi naman pwedeng hindi magkakatuluyan sila Joy at Ethan. Sa panahon ngayon, gaya ng pagiging viral ng anumang bagay, hindi mo na raw pwedeng planuhin ang pagiging blockbuster. Dahil wala namang kasiguraduhan yung dati mga estratehiya. I want mom and dad to be happy forever and ever. Exhibit A. Noong 2023 MMFF, walang umasa na magiging hit ang isang maliit na inspirational family drama na pinagbibidahan ng, sabihin natin na, hindi na bata na mag-asawa. Sa 924 million pesos na kinita, ang Rewind ang naging highest grossing Filipino film of all time. At ang nagpaluha din kay Senador Bato de la Rosa. Walang araw na hindi ko inisip na sana man. Pero hindi man lang umabot ng 1 taon ang box office record ng Rewind nang binasag nitong Oktubre lamang ng ikalawang palabas sa pinagbidahan ng pangsine lamang na tambalan ng Catherine Bernardo at Alden Richards o ang Kath Den. Ilang beses nang napatunayan, hindi rin naman lahat ng pelikula tungkol sa Filipino diaspora ay pinipilahan at hindi naman lahat ng may sikat na tambalan, whether pampelikula lamang o pangtotohanan, pumapatok sa takilya.
Sabi ko, hindi ako magiging mahina. Pero nandito ka na naman. At nandito na naman ako. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng lindol. Mahalin mo o kainisan mo, sambahin mo o ikulong mo. Malalim ang mga emosyon na hinuhugot sa atin ng isang Apollo Carion Quiboloy, ang self-appointed son of God, new owner of the world, tagapigil ng mga lindol at mga TV network na walang prangkisa. Pero sa taong 2024, siya rin po ay akusado sa kasong sex and human trafficking, money laundering, immigration scamming. Ang puganteng hindi naman daw nagtatago. Ako namamahala ngayon sa new creation. Malayo nang narating ni Apollo Quiboloy mula nang itatag niya ang Kingdom of Jesus Christ noong 1985 kasama ang 15 disipulo. Ang dating simpleng pastor, ngayon, depende sa inyong mathematics, meron na raw 8 milyong disipulo, mga higanting koliseo, eskwelahan at simbahan, mga eroplano at helicopter na pinapahiram lamang kung kanino, gaya ni nooy Mayor Rodrigo Duterte. Taong 2016, inamin pa ni Duterte na nireguluhan pa siya ni Quiboloy ng 3 pirasong lupa at 2 mamahaling sasakyan. Ganun-ganun lang. At napakalawak daw ng kanyang kapangyarihan at impluensya. So I am the new owner of the world. Ang kanyang impluensya, mas lalong ramdam, hindi sa kalikasan, kundi sa politika. Hinahamon kita Quiboloy, pahinto mo nga ako na siya. Napahinto mo pala ang paano lindol apakayabang niyo pala. Kailan mo ba gustong mapa-stop ang probinsyano? Ikaw, pwede ka. Kailan mo gustong i-stop? 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan? Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. Taong 2020, napilitang magsara ang ABS-CBN matapos hindi aprobahan ng Kamara ang kanyang prangkisa sa pag-uudyok ng kaibigan ni Quiboloy na si Nooy Pangulong Duterte. Ang kanyang kaharian, puntahan ng mga kandidatong nanliligaw ng boto para siyang kingmaker na dinadayo sa kanyang prayer mountain. Nung maupo si Rodrigo Duterte sa Malacanang, lalong lumawak at namayagpag ang impluensya ni Quiboloy sa politika at sa media. Pero sa huling taon ni Duterte, naglitawan ang mga multo ni Quiboloy. Nobyembre 2021, indicted si Quiboloy ng California Grand Jury ng kasong sex trafficking, money laundering at immigration fraud. Sa Pilipinas naman, gumulong ang investigasyon laban kay Quiboloy para sa child abuse at human trafficking. Nitong Marso, lumabas ang unang arrest warrant ng Senado matapos niyang isnabin ang mga pagdinig. Abril 2024, naglabas na rin ng warrants of arrest ang Pasig at Davao Regional Trial Courts laban kay Quiboloy. Pero hindi siya mahanap. Giit ng kanyang abogado, hindi naman siya nagtatago, hindi lang siya makita. Agosto 24, nag-mobilize ng ilang libong pulis ang PNP para sa siege ng KOJC compound sa Davao City. Nagpasok pa ang PNP ng human detectors para ilocate ang pugante na nagtatago raw sa mga underground tunnels. Ang anak ng Diyos, hinanap na parang kayamanan ni Yamashita. Setyembre 8, sumuko na rin si Quiboloy. At sa isang iglap, nawala ang misteryo, nabura ang mga imahe ng kabanalan. Sa kanyang unang paglabas sa media, balot na balot siya na parang ninja. At bago matapos ang taon, ang tinaguriang kingmaker ng Davao City napadpad na lang sa piitan sa Pasig. Sa Pilipinas, hindi naman si Quiboloy ang unang nagpahayag ng labis na kabanalan o unang nagpresentang tagasalba ng sanlibutan. At hindi lang naman siya ang nagpilit maghalo ng pulpito at ng politika. Pero sa taong 2024, si Quiboloy ang paalala sa ating lahat na mahirap asintahin ng langit kung ang paa ay nakalubog sa putik. Manateleseryeng sinubaybayan ng bayan ang mga plot twist after plot twist na kwento ng pagkatao ng sinibak na mayor ng Bamban-Tarlac. Siya si Alice Go sa mundo ng Pogo.
hindi po talaga ako kasali sa operation po ng POGO. Hindi raw siya sangkot kahit sa kanya nakapangalan ang lupang naging Pogo Hub. Sa likod lang ng munisipyo ng Bamban. Kahit anong tanong ang ibato ng mga senador, paulit-ulit ang script ng mayora. Wala na po talaga ako malala. Although ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala. Pero wala po talaga I'm ako not malala. asking Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Nakakarindi. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Ako sa farm. Basta, tell us about yourself. Sa farm? Ano ba? Huwag tayo robot. Proud Pinay si Go. Kahit na imbis na sa Kabampangan, mas bihasa siya sa Fukien. Wa mo si Tongkok lang. Multilingual na nga, abay tila may Alice Go multiverse pa. Nagtugma ang fingerprint ng kilala nating Mayor Alice Go sa fingerprint ng isang Chinese na si Go Huaping. Para rin silang pinagbiyak na bunga. No two person, even twins, have the same fingerprints. No? Conclusive yan. Meron pang ka-birthday at katukayo si Alice Go, pero magkaiba ang itsura. Nakaka-curious tuloy, lalo kung totoo nga bang espiya siya ng China? At kung konektado nga ba siya sa Pogo? Yan ang mga tanong ng mga senador kay Go. But when the Senate needed her most, she vanished. Anyari, si Alice nag-wonder pala sa Malaysia. Spotted din sa Singapore. Hilong-talilong na ang mga otoridad sa kahahanap, lalo't meron daw panlitong ka-look-alike si Alice. Pero pagdating sa Indonesia, nasukol ang original Alice. Tingnan mo nga naman iba ang glow ni Go na nakapagsalon pa bago nahuli. Ang pugante, mala rockstar bigla ang datingan. Artistahin sa dami ng mga nakipag-selfie. May pa-meet and greet pa sa Noy DILG Secretary. Ikaw talaga. Check katulong. May dekreto ko po. Nakatatak sa 2024 ang pangalan ni Alice Go. Naging laman din siya ng mga balita abroad. Pinulutan sa social media. Ginawang katatawanan ang baluktot niyang dila. Isinilang ang lumaki ako sa farm memes. Sa kabila niyan, hindi nakakatawa ang mga alegasyon kay Go. Mahaba-haba pa ang kanyang laban. Seryoso ang epekto ng Pogo sa bansa. Pogo is a monster. I leave your fate, Ms. Go, up to the courts. And I look forward to the day you face justice. She may not be our choice for top newsmaker of 2024. She may not even make it to Oxford's New Word of the Year. Pero si Vice President Sara Duterte lang ang bukod-tanging nag-international headline sa lahat ng mga personalidad na tumatak nitong 2024. Bihira tayong makakita ng Vice-Presidente na pinagbabantaan ang buhay ng Presidente ng lantaran habang naka-live sa Facebook. Can I just, moderate, JC? Sa gitna ng dilim, biglang nagpa-preskon ang Vice-Presidente. Mahinahon pa sa umpisa. I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Napa-overnight si VP sa batasan para damayan ang kanyang Chief of Staff na ipinadetain ng mga kalaban sa Kamara. Okay lang napatayan daw siya ng kuryente, pero habang lumalalim ang gabi, lalong sumasabog ang bibig ni Sara Duterte. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Hitik sa malulutong na soundbite ang gabing yon. Hindi lang niya pinagbantaan ang Speaker of the House, ang Presidente at ang First Lady. Galing mismo sa kanya, meron na siyang kinausap. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Bago ito, nasabi rin ni VP na toxic na ang kanyang relasyon sa kanyang dating ka-uni team. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Dati nang nakitaan ng bagsik si Sara Duterte. Bagong mayor si Sara ng Davao City nang patikimin niya ng kamao ang sheriff na nagpa-demolish ng mga informal settler.
Nitong 2022 presidential elections, tumandem si Sara kay BBM kahit tutol na tutol ang tatay. Ang suwail na anak, pasaway na bise ngayon ni Pangulong BBM. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga papakulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Headlines ng halos lahat ng foreign news mula CNN hanggang BBC at New York Times ang hindi pangkaraniwang pagbabanta ng Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Inspirasyon rin ito ng sandamakmak na meme. Pinaghalong national security issue at katatawanan ang naging eksena sa isang madilim na silid sa batasan. Pumalag ang Pangulo. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Nagpaliwanag o nagdahilan ang bise. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Iniimbestigahan na ng NBI ang banta sa buhay ng presidente. Pati na rin ang sabi ni VP Sara na siya rin may banta sa kanyang buhay. Pero hindi na sang-ayon si Pangulong BBM na ma-impeach o mapatalsik si Sara. Papalag pero hindi raw patola. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Para kay PBBM, si Sara ay bagyo sa isang tasa. Malaking bagay, maliit na problema. Hindi pa ito tapos. Abangan na lang natin ang mga susunod na pasabog at drama sa pinaka-maiinit na politika serye ng bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Japan pa rin talaga. Lakas. Yan ang Facebook post ng nanay ni Carlos Yulo na umani ng magkakaibang reaksyon sa kasagsagan ng Paris Olympics. Sabi ng ilan, parinig daw ito ni Nanay Angelica sa anak na umalis sa poder ng kanyang Japanese coach 1 taon bago ang Olympics. Pero sa Paris 2024, hindi lang Japan, hindi lang Pilipinas, kundi buong mundo ang pinakitaan ni Kaloy ng kanyang tunay na lakas. Ilang beses na ba kayong na-in love? Kung si Carlos Yulo ang tatanungin, ang malamang nasagot niya 2 beses, sa sport na gymnastics at sa kanyang partner na si Chloe. Simulan natin sa kanyang first love. 7 years old si Kaloy nang ma-in love sa gymnastics. Puppy love noong una na nauwi sa long-term commitment. At nitong taon nga, muling nakipag-date si Kaloy sa kanyang first love sa pinakamalaking stage ng sports, ang Olympics. Sa finals ng kanyang pet event na floor exercise, bigatin agad ang mga kalaban. Tulad ni Tokyo 2020 gold medalist Artem Dolgopyat na tinalo ni Kaloy noon sa floor exercise finals ng 2019 World Championships. Nandyan din ang Filipino-British na si Jake Harmon na nanguna sa qualification. Pero sabi nga, walang pagsubok na tatalab sa taong in love. Gamit ang malinis na routine, naitala ni Kaloy ang flat 15 score para manguna sa ranking. Carlos Yulo now leading after 3 gymnasts with that score of 15. At kalaunan ay naiuwi ang unang ginto ng Pilipinas sa Paris Olympics. What a golden moment for this young man who went through so much in 3 years ago. Sa maningning na mga ilaw ng Bercy Arena, tinupad ni Kaloy ang kanyang date with destiny.
Kung nasiyahan tayo sa isa, si Kaloy mukhang hindi pa. Ilang oras lang matapos maghari sa floor, kinuha naman niya ang ginto sa vault, ang parehong event na nagpaiyak sa kanya noon sa Tokyo. 2 ginto sa loob ng halos 2 araw. Ganyan magmahal si Kaloy. Hinamak ang lahat, masunod lamang ang pangarap. Hinamak ang lahat at ngayon, isa ng alamat. Pero ang golden boy ng Philippine Gymnastics minsan nang binalak noon na iwan ang kanyang first love matapos mabigo sa Tokyo Olympics. Maraming beses na po na nagbaback-out ako. Umuwi akong umiyak. Marami ka po talagang challenges na makakaharap. And titest ka rin po ng mundo kung talagang gusto mo po talaga yon. Buti na lang, hindi bumitiw si Kaloy. At gaya ni Kaloy, hindi rin bumibitiw sa kanilang pagmamahalan ang kanyang girlfriend na si Chloe. Sa kabila yan ng pagtutol ng nanay ni Kaloy na si Angelica sa kanilang relasyon. Sobrang laking tulong po talaga ni Chloe po sa akin. Naalagaan po yung mental health ko and kung paano ko tignan yung buhay ko po outside gymnastics. Pero hindi lahat natuwa sa relasyong Kaloy at Chloe. Ang ilang netizen, tinawag pa si Kaloy na walang utang na loob dahil sa pagtalikod sa kanyang pamilya para sa isang babae. May iba naman na suportado ang desisyon ni Kaloy. Sa isang TikTok video, sinagot pa ni Kaloy ang mga sinabi ng kanyang ina tungkol kay Chloe. Sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. Pero sa lahat ng ito, hindi nalimutan ni Kaloy na magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya, kasama na ang kanyang pamilya. Aminado si Kaloy na nagkamali siya. Nagsorry na rin ang kanyang ina. Hindi raw nagkakalayo ang gymnastics at pag-ibig. Sa paanong paraan, pareho silang mahirap, ipanalo at ipaglaban. Ito yung pinaka-the best na premyo ko para sa sarili ko and best gift from God po talaga. Ilang beses na ba kayong na-in-love? Sa Paris, sinagot yan ni Kaloy. 2. 2 ginto mula sa pusong kailanman ay hindi sumuko. Ganyan ma-in-love si Carlos Yulo. Mga kababayan, nanalo po si Carlos Yulo with gold! Nakalima na tayo pero teka, merong humabol. Buzzer beater ngayong taon ang screenshots na pumuyat sa mga marites. Nakakaduling man, basta chismis, zoom in kung zoom in. Sa collage ng palitan ng messages ni Maris Racal at Anthony Jennings, eto ang literal na nag-iinit na balita. You like it here? Huh? Really? Kumbaga sa pelikula Rated X ang laman ng mga screenshot. Ang sabi ba? I'm sad na nauubos ko na yung amoy na naiwan sa sweater mo. Sweet naman yan. I want baby kisses. Sweet din yan. That was so hot. Papasaring sweet pero depende. You miss my body? I'll touch myself na lang. Smoke then Teka, ayaw ko na lang mag-talk. Ang mga pasabog na screenshots galing sa broken-hearted na 7-year jowa ni Anthony. Nagmahal pero niloko, iniwan, kaya naglapag ng resibo. Nung una, kinagat niya ang palusot na nagme-method acting lang ang Maris, Anthony o Mafron Love Team. Lalo't take naman sila pareho eh. Oh, bago ka magselos, nanay ko to ha. Linaw ko lang. I don't care. Hindi ako nag-chicks to. Pero the plot thickens. Biglang nagkahiwalayan. But yeah, Rico and I are over. Basta privado yung buhay niya. And sa akin naman yun eh, ako yung may pag-uulang doon. Magkaibigan lang po kami. Parehong nag-deny ang Mathon na may third party. Parang Anthony is out of the picture. Kung talaga bang friends lang sila o more than friends, sila lang ang makakasagot niyan. Basta tuloy ang mga proyekto sa 2025.
Humihingi ho ako ng tawad sa dalawang babae. And sa mga lahat po ng mga nadamay ko din po. Yun lamang po. Sorry po. Whenever I walk, I feel like I'm a naked woman walking. Hindi ko alam anong gagawin ko. I'm so embarrassed. And I'm sorry that you get to see that. 5 kwento ngayong 2024. Mga kwentong aabangan pa rin sa susunod na taon kung saan hahantok. Mga bagong mukha at pangalan na lulutang sa susunod na taon. Bukod pa sa mga bagong kwentong uusbong. Patuloy kaming mag-aabang at magpapaabot ng mga kwentong may kwenta. Sa ngalan ng pinagsanib na puwersa ng News 5, One News at 1PH. Muli, ito ang 5 para sa 2024.